Mga pinanggana kong mga kaiksonan malipayon usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning laing yugtong usab niya tunturmanon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tibok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybay ning atong tulmanon dinhi sa radyo Osbon ko kamo nagpaminaw sa tulmanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarter Lesson nga giplastar kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito nga pagadugukan karon nagkanayon, Jesus opens the way through the veil. Kiablihan ni Kristo ang dalan lusot sa maong kortina. Higalag mga pinangga ko mga kigsunan sa dipat abo padayon sunon ko sunon ako ipibalukan ninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Dakbayan sa Digos, dinhi sa Dawis, Digos City, sa Eco Beach alang sa Special Sabbath Fellowship. See you here mga kapamilya, ang tunay na magkapamilya ay walang iwanan. Okay, padayon ta mga pinangga ko mga kaigsunan, ato ning pataluwad ako sa kapagampo, magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios kana ikaw sa kitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo, dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo si mong grasya ug kaluoy sa tanang mga nagpaminaw. Salamat Ginoo nga ikaw wala magabiya sa matag usa. Ikaw nagapakaon, nagaamuma, nagabubo si mong gugma og hilabihan nga kaluoy sa matag usa ug mahinungdan nga nakadangat kami hangtod kini nining karong mga takna tibok semana. Ikaw nagapanalangin ka na mabusa dakong hinungdan nga kami magadayeg ug magasimba kanimo nining adlaw igpapahulay. Panalangin ni taon usab ang tanang naminaw karon kaalam langitnon ihatag mo kanila kaltin-aw sa nahuna sa nabutan aron masabtan nimong pulong ug mapasabot usab kini ngadto kanila. Ang may panglawas ihatag mo kanilang tanan, ang mga nagbalatian ayuha in taon Ginoo, tambali in taon sila. Ang mga nagbasakiton bangunon mo sila silang higdaanan og hatagan mo sila dako king paglaom. Ang mga sponsors o mga donors ayaw po din tawag kalimtig Ginoo. Ang mga kawani ng istasyon nga dinaplay kini nga broadcast ang tanang mga nagdumala sa The Loud Cry Ministries ug ang tanang mga kapamilya. Usaha kaming tanan diya si mong gugmag kaloy ug ang tanang magdumala sa Sabbath School Department, Sabbath School class members, mga GDL, con group discussion leaders. Padalagi ni usab. Aman usbon ko pasilo kami sa mga sala o salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo. Kining tanan na magitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan nato so ito karon lesson number 10, Jesus opens the way through the veil. Ang ato ang memory text makita nato sa Hebrews chapter 9 verse 24 nagkanayon. For Jesus has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Sabi sa nagkanayon si Kristo wala mosulod sa usa ka balaang dapit nga diin hinimo lamang og mga kamot, nga diin usa lamang kahulad sa matuod, apan siya misulod dito sa langit nga sang nga dapit og aron sa pagpakita siyang presensya dito sa Dios alang kanato. Higalang mga pinangga ko mga kaigsunan ng mga disipulo samtang na mauli sila gikan sa Mount of Olives, human si Kristo mikaya paingon dito sa langit, puno sila sa kalipay o kadaugan. Ang ilahang magtutudlo og higala nga nikaya paingon dito sa langit ana-ana sa posisyon sa tibuok kalibutan o nag-imbitar kanila sa pagduol ngadto sa Dios, sa ngalan sa Dios. Kiimbitar ang tanan sa pagduol ngadto sa ngalan sa Dios sa dako kayong absolutong pagsalig nga ang Dios magaresponde sa pagdawat sa tanang mga pagampo. Bisan patuod mga higalang nagpadayon kini sa tibuok kalibutan ang atake sa yawa. Ang atake pinaagi sa puwersa sa yawa padayon sa pagguba sa pagtuo ug paglaom sa mga katawhan. Nasayon sila nga si Kristo mikayab aron sa pagpreparar og mga og luna alang kanilang tanan ug kanatong tanan. Nasayon sila nga si Kristo maong kapitan sa atong kaluwasan ug siya mag-uugmad sa atong pagtuo ug siya nagaabli sa dalan sa langitnong puloy-anan pinaagi sa iyang dugo ngayang giula dito sa Kalbaryo sa krus pinagi sa iyang kamatayon. Ang iyang pagkayab ngadto sa langit mahigala usa kini ka sentro nga teolohiya alang sa librong Hebrehanon nga punto kini nagahatag kini og pagtagad sa sinugdanan ni Kristo, sa sinugdanan sa pagdumala ni Kristo og sinugdanan sa tanan nga pagserbisyo ni Kristo isip high priest labang pari sa iyang pagministeryo para sa atong katungod. Sa katapusan ang pinakalabang importante,
ang pagkayab ni Kristo mga higala ngadto sa langit naghatag kanato og timailhan sa dakong punto o panahon sa pagkinabuhi ilalom sa bag-ong pakigsaad. Gadiin ang Dios masaligon siya kauban or pinaagi kag Jesus Christ nga diin nakabaton kitang tanan sa kaluoy o pagkamatarong nga gikan kaniya. So ato mapamalandong mga higalag kaigsuunan ang ato ang pagtuon niyato milabay nga semana. Ini nga semana mga higala gi-introduce sa librong Hebrewanon si Jesus Christ isip mo ato ang tigpataliwala og tigpanalipod o representative. So makaduol na tangadto direkta sa Dios. Ang sanktuaryo mga higala ug ang iyang mga serbisyo ninyo ug iyang mga pista niini dunay mga kahulugan ug ang kining tanan nagtudlo ngadto kan Jesus Christ. Mas labaw na to masabtan ang buhat ni Kristo kung nga iya kining gibuhat mga kaigsuonan diha sa atubangan siyang amahan sa langitnon nga sanktuaryo sukad sa iyang pagkayab didto pinaagi sa atong pagtuon sa mga simbolo nga naa sa sanktuaryo. Now, ato pagadukukan mahigala kining gitawag ko karon og how to come before God. Kung saan na ito pag-adto dito sa tubangan sa Diyos. And what could prevent us from coming before God? Fear before His presence, an impenetrable veil, removing the impediments, the new and living way, or coming to His presence. Muna ito pagadugukan mga pinangga ko mga kaigsunan, dinhi sa ato ang pagtuon. Now, sugdan nato sa gingon, how to come before God. Sa Hebrews chapter 9 verse 24 sa ato ang kitext kagadina matud pa, for Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heavenly itself, now to appear in the presence of God for us. O subon ko, si Kristo wala lamang musulod sa balaang mga dapit nga mga hinimo og kamot nga kopya lamang sa matuod apan misulod siya sa langitnon nga dapit aron mo padayag siya siyang presensya ngadto sa Dios para kanimo ug kanako. Ang mga katawhan sa Israel mga kaigsunan kabalo mo gi-require sila sa Dios nga magpakita sila dito sa templo sa Dios once thrice in a year. Ginsaksyonan ang mga katawhan, ang labi na ang mga lalaki, mga higala. Tulo ka mga panahon sila magpakita dito sa Jerusalem. Una-una mga higala, kini gitawag og Feast of Passover, unleavened bread. Ikaduha kining Feast of Weeks, kining Pentecost. Ang ikatulo kining Feast of Booths, pista mga higala. Okay, tulo ka mga pista nga dapat ilahang tambungan. Kining Passover celebrated giselebrar kining Passover mga higala kato kining deliverance kanila nga paggawas kanila gikan sa Egypt according to Exodus chapter 23:14 and 17 and Deuteronomy chapter 16 verse 16. Kining Pentecost giselebrate kini siya sa mga harvested, mga inunahang bunga sa ilang mga tanom. O kini sa ulog kini sa panahon sa New Testament time. Giapilan pod ni siya mga kaigsuonan sa kining timing pod no ang pagselebra ni dili kay sa harvest time lang kadtupong panahon sa paghatag sa 10 Commandments didto sa bukid sa Sinai. Ang pista sa Booths nag-celebrate ni siya sa pagpangga, pag-atiman sa Dios sa mga katawhan sa Israel sa panahon sa ilang pagbaktas o pagpuyo didto sa diserto og sumala sa New Testament og sa tanan nga Old Testament nga mga pista mga higala kining tanan dunay mga prophetical significance. Doon na sila mga paghulagway sa unahan mga pinangga kong makikson. Let's go back to Hebrews chapter 9 verse 24. Gidescribe nga ang pagkayam ni Kristo ngadto sa langit, tritso siya sa atubangan samahan para kanimo ug kanako. Wala siya na ni adto si Kristo mga igsuon, wala na siya ni adto didto sa Jerusalem. Wala na siya ni adto sa yutan-ong Jerusalem. Wala na siya ni adto sa yutan-ong sanktuaryo. Dito siya ni adto sa holy place, most holy place, nga diin dito ang presensya sa Dios, dito sa Jerusalem, heavenly Jerusalem, or dito sa templo nga langit nun. Dito siya ni adto. Ang iyang purpose sa pag-adto dito for our behalf. Gituman ni Kristo mga higala ang kaning pilgrimage feast, kaning tulo. Pilgrimage feast. Number 1,
balik ko na to, ang pilgrimage feast morning ang pagluwas sa Dios sa katawan sa Israel gikan sa Egypt, morning gingalan og feast of the Passover feast, unleavened bread. Ikaduha, kining Pentecost feast, panahon sa pag-harvest. Okay? Sa mga panalangin sa Ginoo, Feast of Booths, sa pagpangga o pag-atiman sa Dios kanatong tanan. So kanang tulo mga kaigsunan, all were prophetically fulfilled in the times of Jesus Christ. Siya ang galuwas kanato gikan sa pagkamakasasala, representing Egypt. Then He celebrated it for us. Iyang gi-celebrate para kanato. Siya nag-lead sa Mount Celebration para kanimo kanako. Ikaduha, iyahang gi-celebrate manghigala kauban kanato ang mga pagpakaon sa Dios, pag-atiman sa Dios, o pagpagbubo sa balang espiritu sa Dios nganhi kanato. That is for the Pentecost. And the third feast nga gi-celebrate manghigala nag-represent sa pagpangga sa Dios, pag-atiman sa Dios kanimo ug kanako. Kaning tulo ka mga pista kaniadto, ang mga lalaki, labi na mga inunahang anak nga lalaki sa panimalay, mag-adto gyud sa Jerusalem, magpakita sa tubangan sa presensya sa Dios dito sa tabernakulo. Pinaagi via by the blood of the sacrificial offering, via by the priest. Kaning tulo mga kaigsunan gihimo ni Kristo sa atong panahon karon dito diretso sa most holy place, nga tuwa dito ang original, tuwa dito ang tinud-anay nga kopya, tinud-anay nga gikopyahan sa earthly sanctuary. Diretso si Kristo dito. Kadtong pag-approach si Kristo human sa mikaya paingon sa langit, kaning tulo kapag atubang sa atubangan sa presensya sa Dios mahigala, gidala ni Kristo mga kaigsunan for our behalf. Kaniadto ang mga lalaki gi-require nga kada tuig katulo mo adto dito sa templo sa atong panahon karon mga kaigsunan, lifetime. Lifetime, dili kay katulo lang so sa katuig. Every day we can have the access now to come boldly to the throne of grace sa pag-atubang dito sa Dios, pagpasalamat nga iya tang giluwas, sa pagpasalamat sa mga pagpalangga niya kanato, sa pag-atiman niya kanato, sa pagpasalamat sa mga pagpakaon niya kanato, o sa pagbigiya sa balang espiritu kanato. Kanang tulo ka mga rason nga ang mga lalaki kaniadto gi-require nga moduol sa tubangan sa presensya sa Dios. Gihimo kana ni Kristo sa atong panahon karon nga makaduol ta kang sa Dios Amahan kada adlaw, pinaagi sa presensya sa Dios, pinaagi sa dugo ni Kristo yang giulas Kalbaryo sa krus, pinaagi siyang pagkapari, pinaagi siyang pagpakamatay o iyang paghalad o iyang pagkalabang saserdote sa pagduol sa tubangan sa Dios. Kitang tanan, we can now come boldly to the throne of grace. Makaduol na ta didto mga kaigsunan sa atubangan sa ato ang Dios. So ato makit-an dinhi karon mga pinangga nako mga kaigsunan nga kaning feast, tulo ka mga pista nga nagsimbolo sa atong kaluwasan, sa pagbubo sa balang espiritu kanato, o sa kining pag-harvest o kaning pagpakaon sa Dios kanato. Kanang tulo ka mga pilgrimage feast gifulfill na ni Kristo sa tubangan sa Amahan dito sa langit, and not only in every year, not only in 3 times in every year nato na mahimo ang maong privilege sa pagduol sa presensya sa Dios, but every day, because Christ has entered into the sanctuary for us. Now, fear before His presence. Ang Dios mga kaigsuonan, nagapasabot siya nga iyang gipailang iyang sarili og kensa siya. Para kitang tanan mga kaigsuonan makabaton og kahadlok, pagtamod, pagtahod sa iyahang atubangan. Dinhi ato masabtan kaigsuonan sumala pa sa Hebrews chapter 12 verse 21, and so terrifying was the sight that Moses said, I am exceedingly afraid and trembling. Matod pa mga pinangga na ko mga kaigsuonan, makahadlok ang pagpanglantaw, pagtanaw, pagsudong, ug matod pa ni Moses, ako mismo gani nagkurog sa kahadlok. So ato masabtan mga kaigsuonan, when God invites you, sadyang imbitaron ta sa Dios mga kaigsuonan sa pagduol ngadto kaniya during the time experience that had with the people of Israel dito sa Mount Sinai. Daghan ba yan nanguban dito mga kaigsuonan, pero sumala pa sa Exodus 19 verses 3 and 4, matod pa dito mga kaigsuonan, when they were called by God from the land of Egypt
Then his plan was to create personal, intimate relationship with them. He said, "You have seen what I did into the Egyptians, and how before you I bore you on eagle's wings and brought you to myself." So, ingon anak kami higugmaw ng Dios nga gidalatang niya sa iyang atubangan, but sa diyang gidalan nata sa atubangan sa Dios, gusto niyang makailata og kinsa siya o sa siya ka Dios nga talahuron, Dios nga makahadlok, dili kay makahadlok yang managan tagikan kaniya, makahadlok because of reverence, tungod sa pagrespeto o pagtahod nato kaniya mga kaigsunan. Dito pagsaka pa nata sa bukid sa Sinai, pagkagdag ko mga kalayob, grabe mga dadugdug, tanan nahadlok ang mga tao o ang ilang gihimo mga kaigsunan, wa na lang sila modayon dito sa babaw, ang ilang na lang gi-delegate, si Moses na lang ang muatubang dito dapita. That signifies that God's presence is very awesome, fearful, and to be respected. Kinalan pag-respetuhon mga kaigsunan. And that is the expression of his, and that is the manifestation of his being holy. Sa iyahang pagkabalaan higala. Nag-teach siya sa mga tao og fear, in other words, respect. Nag-teach siya sa mga tao og strictness, in other words, holiness. Nag-teach siya sa mga tao og kining singan ana manghigala ka ng standard. Okay, kituluan niyag standard ang mga tao. Unsa nga standard ang iyang gusto nga i-invoke sa mga tao, nga kinabuhian sa mga tao para makinabuhian kini usab kanila. Since the people were not able to come directly to the presence of God, Moses was the si Moses nahimong intermediary person ni adtong tungura. Siya ang nahimong tigpataliwala ni adtong tungura. So, dinhi mga pinangga na mga kaigsunan atong masabtan nga gi-explain ni San Pablo, gi-describe ni San Pablo ang panahon nga ang Dios nagpakila siyang kaugalingon ngadto sa mga katawhan sa Israel dito sa bukid sa Sinai, so to speak, aron mahibailhan ni sa mga katawhan og unsa ang kinabuhi, ang presensya, ang standard sa Dios. Iyang ipasabot nga, I am the most powerful God and I can protect you. You need to trust me. I am a strict God. In other words, I am holy. You have to fear me. In other words, you have to respect me. So, yan ang tungura mga kaigsunan. Gipakita sa Dios ang iyang standard. Ug unsa siya pagkabalaan, pagkamatarong, something like. So, ang atong pagtuo mga higala ni adtong tungura nahimong filtered ang atong accessibility. Ang accessibility sa tao pagduol direkta sa presensya sa Dios. So nagkinahanglan og intermediary person or intermediator, no? Nagkinahanglan-mediator mga higala para moatubang ngadto sa presensya sa Dios para sa atong behalf. And that was portrayed in the life of Moses. Dito gipadayag na sa kinabuhi ni Moses mga kaigsunan. Para masabtan sa mga tao, God said, let them build a sanctuary where I can dwell with them. Oh, ingon si Moses, ikaw istrikto ka nga Dios, magtukod kog sanctuary para nimo aron makig-uban ka sa mga tao. Well, I'm happy for that. Pero ingon ang Ginoo, well, magkuyog tanduha. Muadto ta sa mupuyo ko kauban sa mga tao. Ingon si Moses, istrikto nga Dios, magkigpuyo kauban sa mga tao. We will see what happens. So, ang nahitabo mga kaigsuonan, mupuyo man tuod ang Dios, pero ang iyang instruction grabe. Moses, kurala ang sanctuaryo og tela. Pagsulod, sanctuaryo na, ang courtyard na, sa di pa kasulod sa sanctuaryo, kurala na pod og tela, tent. Nanapoy tent. Unya, pagsulod nila sa holy place, na dito ang kandileryo, na dito ang table, dito ang table of shewbread, na dito ang incense, altar of incense. Paingon sa most holy place, na dito ang presensya sa Dios nagpuyo. Dako dito magpuyo. Tabili na pod. Oy, kadagag tabil. Atong ipon pila katabil. Courtyard, dunay tabil. Pagsulod sa most sa holy place, dunay tabil. Pagsulod sa final room, nga maong most holy place, nanapoy tabil. Oy, usabot pasabot mga kiso, ngano nagtabil-tabil ang Dios. Mangutana ko ninyo, nganong magtabil-tabil mo, nganong magbungbong mo sa iyong balay, kung wa mo ibungbong, nganong magtabil-tabil man mo, why?
Buti pasabot you want privacy. Buti mo pasabot you are strict. Buti mo pasabot dili ka gusto nga mabinuangan ka, di ka mahimong common. Di ka mahimong common ordinary thing. You need to uphold your being, your value, your value, your worth. So manibot pasabot sa Dios. Nyadtong tura hangtod gani iya panggihangyo nga ang mga Levites magpuyo alirong sa sulod, sa sulod, mag-alirong palibot sa sanktuaryo. Sa to pa pila ka mga tabil atong ipon ang mga Levites, human veil, sunod ang katong fence nga veil, sunod kato pasulod sa holy place ang another veil, o the last and final veil ang katong dito sa most holy place. So upat ka mga veil mga kaigsunan, human veil o katong tela o katong tent o guban pa, upat tanan mga kaigsunan. Kining veil mga higala nag-prevent ni siya sa mga worshippers from entering the sanctuary aron dili sila makasulod, ayaw mog sulod makasulod lamang mo via by the blood. Ang inyong toyo mo pagpangayog pasaylo dito sa presensya sa Dios, makasulod mo via by the blood. Sumala na sa Leviticus 16, tibok kapitulo, pinaagi sa dugo, makaabot inyong toyo dito sa most holy place. So dili mo makakita sa Dios. Yes, magpuyo ta kauban pero dili mo magkita og ang Dios. Ang inyong toyo ipadala ninyo pinaagi sa halad nga mao ang karnero. Ang mobitbit sa maong halad mao ang pari ang nga mosulod ditong dapita. Sa Leviticus 16 versikulo 2, and the Lord said to Moses, "Tell Aaron your brother not to come at just any time into the holy place inside the veil before the mercy seat which is on the ark, lest he die, for I will appear in the cloud above the mercy seat." So giinan pa gyud sa Ginoo si Moses nga, "Hoy Moses, kanang imuhang magulang ba, high priest man na siya, dili siya sa tanang panahon mosulod sa most holy place aron mo adto sa kong presensya." No. Sumala sa record manghigala gitagaan lang ang high priest og once a year nga privilege nga makatagbo dito sa most holy place. Only once in a year. So imong makit-an mahigala unsa ka transcendent ang karakter sa Ginoo. Transcendent kani unsa pagkabalaan, unsa ka istrikto ang batasan sa Dios mga kaigsunan. Unsa siya ka pagkamao nga taas kayang standard pero nagpaubos siya. Nagpuyo siya kauban sa mga tao pero nagtabil og upat ka mga tabil mga kaigsunan apil ang human veil nga mao ang mga tao nga mga Levites. Ang Dios mahigala istrikto siya, doon na siya standard, balaan siya, matarong siya. Ang iyang pagkamatarong mga kaigsunan, iyang gipanaog kauban sa mga katawhan ining kalibutana pero iyang giputos og kaupat para way makaduol kaniya manghigala sa kataas sa iyahang standards sa iyang pagkamatarong. Pero masulod siya via by the blood sa karnero mga igsoon. Masulod siya, makabot na sa mga tao ang istrikto nga presensya sa Dios, makabot sa mga tao ang istrikto nga pagkamatarong sa Dios, pinaagi sa dugo nga gihalad manghigala didto sa most holy place dadon sa pari. Pinaagi po sa pare, makasulod ang maong makasasala. Dito sa most holy place mga kaigsunan, naa dito yung Ark of the Covenant, na dito ang Shekinah, na dito ang presensya sa Dios. Dito sa maong Ark of the Covenant, naa dito ang Ten Commandments. Sato pa ang pagkamatarong sa Dios. Ang pagkamatarong sa Dios naglingkod sa napulo ka sugo. Ang pagkamatarong sa Dios, ang standards iyang pagkamatarong nagatindog ibabaw sa napulo ka sugo. Sa ato pa mga pinangga kung mga kaigsunan ka ng mga tao mingon wa na napulo ka sugo. Wow, how can you say that? Nga ang pagkamatarong sa Dios gi-express pinagi sa napulo ka sugo. Ang standard sa pagkamatarong sa Dios gi-express pinaagi sa napulo ka sugo. Aron masabtan nato og unsa ang pagkamatarong sa Dios, iyang gipabarog ibabaw sa napulo ka sugo. Sa ato pa, kung gusto ka mo tan-aw sa pagkamatarong sa Dios, gusto ka mo tan-aw sa kinaiya sa Dios, tan-awa ang napulo ka sugo. Si Martin Lutero, matod pa niya, the Ten Commandments is the expression of God's character. Ang napulo ka sugo maoy ekspresyon, maoy nagpadayag sa pagkamatarong sa Dios o kinaiya sa Dios.
So dinhi ato makit-an mga pinangga na mga kaigsunan nga siya usa ka Dios nga nagtabon og aron ang kining kinatibuk ang pagtabon niya sa iyahang presensya mga higala nga nagkigduol siya sa mga tao, iya kining gihimong hulagway sa umalabot diha sa pagpakatao sa Dios sa lawas ni Jesus Christ. Sa 2 versikulo 9 sa Colossians, diha sa pagkalawas ni Kristo, diha nagtago, nagpuyo ang kinatibuk ang pagka-Diyos. Pinaagi kang Kristo mga kaigsunan, natuman ang pagpasabot dito sa sanctuaryo nga dito sa wilderness nga ang Dios magpakig-uban sa tao. Sa Mateo kapitulo 1:23, matao ang bata, ang ngalan niya si Jesus Christ. Kay nga Emmanuel, nagpasabot ang Dios kauban kanato. Sa ato pa ang Dios kauban kanato baya by Jesus Christ. Sa ato pa kadtong sanctuary nga nanaog diri sa gipatukod di syuta og dito ang presensya sa Dios nagpuyo. Naghulagwa ito sa umalabot nga pagkapakatao sa Dios, pinaagi kan Jesus Christ nga ang Dios mo puyo ipon kanato. Puyo ang Dios ipon kanato pero gitaptapan og onod sa tao mga kaigsunan para dili makadirekta ang tao pagduol ngadto sa Dios. Pero pinaagi kan Jesus Christ makadirekta na ang tao pagduol ngadto sa Dios. Sa dihang si Kristo nagpakatao, unya ni puyo kauban kanato, ang Diyos maoy but pasabot niya, ni puyo siya kauban kanato pinagi kan Jesus Christ. Bantayan ninyo ha, ang pagpakatao ni Kristo ning kalibutana, maoy gihimo ni Kristo nga ang Diyos iyang gidala paingon diri sa ubos og nagkigsandurot kauban sa mga tao. Sa dihang si Kristo nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus, iyang gihimo ang tanan nga ang tanan makaduol direkta sa presensya sa Dios nga wala nay buffers, wala nay makaali. So pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa krus, natuman ang giingon nga I will come again and receive you unto myself, that where I am there ye may be also. Sumala sa Juan 14 versikulo 3. I am preparing a place for you. Mag-andam ko mga luna kaninyo dito sa langit, kay kung diin gani ako at tuasol kamo dito, mubalik ako aron sa pagdawat nako kaninyo. Kuhaon ko kamo, dadon ko kamo sa kadapit, nga diin gani ako, ana ako at tuasol kamo dito. Bantayan ninyo ha, usubon ko, ang pag-anhin ni Kristo sa kalibutan, ang Diyos sa langit, maoy iyang gidala paingon diri sa yuta. Ang Dios may nanaog diri sa yuta mga kaigsunan, pinaagi sa pagpakatao niya diha sa lawas ni Jesus Christ. Sa diyang si Kristo namatay unya mikayab paingon sa langit, kita na pod ang iyang gidala mga kaigsunan dito sa presensya sa Dios, pinaagi kaniya kiya na pod tang girepresentaran. Okay, kung na-appreciate ninyo mga higala ang kamatayon ni Kristo sa krus, na-appreciate ninyo ang kamatayon ni Kristo sa krus, yes, thank you very much for that. Nagpakamatay siya para kanimo og kanako. Dili lang kay taman lang sa kamatayon sa krus ang atong pag-appreciate kaniya mga kaigsuonan. Ang atong pag-appreciate sa iyahang kamatayon, tama siya. Pero dili kay diha lang taman, hangtod karon ato siyang i-appreciate, kay hangtod karon mga kaigsuonan nagpadayon iyang intercessory work para kanimo og kanako. Miatubang siya sa presensya, sa balaang presensya samahan sa trono sa Dios nga balaan, kadtong Diyos nga istrikto, Diyos nga taas og standard, ni atubang siya dito, nag-andam siya luna para kanimo og kanako. Giunsa niya pag-andam og luna para kanimo og kanako? Pinaagi sa iyang intercessory work, sa iyahang intermediary work, nga diin ikaw ako iyahang girepresentar dito sa presensya sa atong Dios. Abi ninyo makikson usbon ko ha para masabtan ninyo. Ang pagpakatao ni Kristo sa kalibutan, nag-work siya para ang Dios Amahan mapaduol niya dinhi sa atong tanan. Ang Dios mo puyo ipon kanato. Karon nga mikayab na siya paingon dito sa langit, nag-work siya dito mga kaigsunan hangtod karon. Kaya ang iyan na pong work dito para kita na po may mapaduol nga to sa presensya sa Dios. Nga matod pa istrikto kay ang Dios, nga donay mga buffer, nga mga pari, nga di ta kadirikta og sulod, iyang gibungkag kana nga buffer mga higala, pinagi siyang kamatayon, kay siya na mao ang high priest. Iyang gibungkag katong tela nga nag-ali sa koral, outside the courtyard. Iyang gibungkag tong tila dito sa holy place,
gibungkag niya ang tila sa most holy place via by the blood. So lusot siya sa mga tela, sa mga tabil, mga kaigsunan. Iyang gibungkag ang mga tabil para ikaw ako makadirekta na pod pagduol ngadto sa presensya sa Dios. Pagkanindot mga higalag kaigsunan nga mga nagpaminaw karon. Now, He is the beginning of a new living way. Siya ang sinugdanan sa pagkinabuhi natong nindot or bag-o sa kinabuhi diha sa atong Dios. Busa mga kaigsuonan, unsa man ang bag-ong ato milabay ato namang gi-explain niyo unsay bag-ong pakigsaad ug daang pakigsaad. Ang bagong pakigsaad mas nindot kaysa daan. Yes, wala na may lalis niya na. Pero nahimong nindot mas advantageous ang new covenant kaysa old covenant sa reason dili tungod kay giwagtang ang napulo ka sugo. Nahimong mas advantageous, mas beneficial ang new covenant kaysa old covenant. Kaya ang old covenant, ang iyang ratification was made by the blood of the animals. Pero ang sa new covenant, ang ratification was made by the blood of Jesus Christ. Ang old covenant, ang high priest was a human being. Sa new covenant, ang high priest mo si Jesus Christ. Sa ito pa, ang kadtong sa old covenant mga higala were all explaining, demonstrating prophetically on what will happen in the future in the life of Jesus Christ. The role of the ministry of Jesus Christ in the future. So mas clearer siya, mas hayag siya ang new covenant kaysa old covenant. Kaya nga naman, ang new covenant ang old covenant naglantaw sa umalabot nga mao si Jesus Christ. Si Jesus Christ mao na ang fulfillment sa old covenant. Sa to pa, it's clearer, it's more beautiful, it's more more confidence, no? Mas nindot ang new covenant. Pero wala magpasabot nga katong old covenant, wala to siya nakatabang. Di man po di mo masabtan ang role ni Jesus Christ kung wala tong old covenant. Kaya katong old covenant mo ito'y nag-explain o kinsa si Jesus Christ, unsa ang role ni Jesus Christ when it comes to His priestly ministry and His sacrificial atonement para sa atong mga sala. Now, sa Hebrews chapter 10 verses 19 and 20, matod pa ni Paul, "And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. By His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place." So pinagi sa kamatayon ni Kristo mga kaigsunan, pinagi sa dugo ni Kristo ngayang giula dito sa Kalbaryo sa krus, we can now come boldly to the throne of grace. Makadriso ta, wala na buffer. Maingon mo nga dunay buffer nga mga Levites, Jesus Christ is our high priest. Gunit kang Kristo mga kaigsunan, nalabang ang primerong buffer. Then katong mga kortina nga tulo ka buok sa courtyard, sa holy place ug sa most holy place, gilusot to ni Kristo mga kaigsunan, kay siya ang high priest nga nagabitbit sa dugo sa karnero nga dito ang atong mga sala nadala sa most holy place dito sa trono sa Dios via by the blood of the sacrificial offering nga mao si Jesus Christ. So batod pa ni Paul usbon ko, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. Sa ato pa mga kaigsunan, karon dayon makadritso tag pangigpasaylo dito sa trono sa Dios, dito sa mercy seat, dito tag pangigpasaylo pinaagi kan Jesus Christ. Mga tagpasaylo mga kaigsunan sa atong mga sala, pasayloon ta ni Jesus Christ ug humanta mapasaylo ni Jesus Christ sa atong mga sala, siya mo represent kanato dito sa most holy place sa heavenly sanctuary. Dito iyang ipailat ang tanan nga mga pinasaylo tang tanan mga kaigsunan kay para inigbalik ni Jesus Christ kitang tanan mga pinasaylo. And I would like to tell you, we can have now the fulfillment of what the Lord said, I will receive you unto myself, that where I am there you may be also. So doon na fulfillment nga kitang tanan makasulod sigarian sa mga langit mga higala, kay si Kristo ang atuang mediator, tuang naguna ng daan para kanimog kanako, makasulod ta pinaagi kaniya. So dian ang panahon na mga kaigsunan, makapanunutas bagong langit ug bagong yuta, and we can be together with God forever, ever and ever. Mga pinanggan ako mga kaigsunan, si Kristo dili lang usa siya katabil ang iyahang nga gilusot, iya pag yung gi-open ang tabil para kanato sa bag-ong pagkinabuhi diha sa presensya sa pagkabalaan sa atong Dios. Mao bitaw na mga higalag kaigsuonan alang sa inyong kasayuran.
Ang uban bitaw, ang uban ingon sila nga, naluwas nami dito ra mo taman sa cross. Wa na ninyo kinabuhi ang human sa cross unsay gibuhat ni Kristo. Nagkinabuhi si Kristo mga kaigsunan, representing you in the presence of God. Sa to pa sa most holy place, sa labing balaan nga dapit naa nata sa presensya sa Dios. Human nato gidawat si Kristo nga personal manluluwas by faith. Naa nata karon sa presensya sa labing balaan nga Dios. Sa ato pa magkinabuhi ta sa labing balaan nga pagkinabuhi. Di kay human nga bautismuhan, human nga igpasaylo. Ay maulang gihapon ang kinabuhi. Karong panahon na mga kaigsunan nga si Kristo nag-intercessory work na karon sa most holy place. Sama ra pud kitang tanan, naaputa sa presensya sa balaan nga Dios. Kauban kang Kristo mga kaigsunan. So ang atong kinabuhi karon must be holy too. Dili kita ang magbalaan sa tong kaugalingon mga kaigsunan. Let it be the life of Jesus Christ shall be upon us. Di ba human ka na bautismuhan? Batud pa ni San Pablo sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 28. Suluban ka niya og Kristo. So ang atong kinabuhi, ang atong pagkamatarong nga nadawat gikan kang Kristo mga kaigsunan. Kining pagkamatarong ni Kristo nga niya kanato. Pagkamatarong ni Kristo nga atong gisulob karon human kita midawat kining personal manluluwas pinagi sang kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Kining pagkamatarong ni Kristo nga iyang gipasulob kanato nga tupong sa standard sa pagkamatarong sa Dios nga gi-express sa napulo ka sugo. Kani nga pagkamatarong ato ning kinabuhian, kini nga pagkamatarong kinabuhi sa pagkabalaan kini nga atong kinabuhian samtang si Kristo nag-intercede kanato sa most holy place sa langit ng puloy-anan. Kay para inigbalik ni Kristo mga kaigsunan, the more our character will develop into its perfectness. Sa iyang pagkahingpit mga kaigsunan, si Kristo mang author and the finisher, the perfecter of our faith. Siya ang muhingpit kanato sa pagkamatarong sa pagkabalaan para ang atong mga kinabuhi sa pagbalik ni Kristo mahimong haom ni anang pagkabalaan sa langit mga pinangga kong kaigsunan pastilan paita. We are waiting for the coming of Jesus Christ, but our character, I'm afraid that our character is not yet ready to be with that character of God in heaven nga atong kinabuhian hangtod sa walay katapusan. Please think it through mga kaigsunan nga nagpaminaw karon. Hunahunaan ninyo na pagayo. Pamalandunga ka na ninyo. Pagayo sa labihan. Brethren, we are coming into His presence now. Hebrews 12 verse 22, but you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. Dito sa bagong langit, sa bagong yuta, moduol ta dito sa presensya sa Dios. Kauban sa dili maihap nga mga balaan, mga manulunda, mga kaigsunan. Remember, duha o salang ka manulunda dito sa kamatayon ni Kristo pagkabanhaw. Ang two Roman guards ni kirig ug daw namatay mga higala tungod kay dili tako sa pagkabalaan sa mga manulunda. How much more dito sa bagong langit, sa bagong yuta, moatubang ta sa presensya sa Dios, kauban kang Kristo, kauban sa mga balaan, mga linuwas, kauban sa dili maihap, libo kalibo, thousands of holy angels. Kauban na to mga kaigsunan. Please think hunahuna pag-ayong ato ang pagkamatarong atong kinabuhian karon, pagkamatarong ni Jesus Christ. Ang atong kinabuhi karon haom na ba mga kaigsunan sa pagkabalaan ni anang pagkabalaan nga gi-expect sa Dios didto sa bagong langit ug sa bagong yuta. Please brethren, mga listeners, think it through. Ang pagpadayag sa Dios ngadto sa Sinai nga diin ang mga tawo ingon dili sila takos. May hinungdan gawa sila ni dayon pagduol dito sa presensya sa Dios kay gibati na dili sila takos. I'm afraid that when Christ shall come again, dadun na niya sa pagkauntas mga panganod dito sa bagong langit, sa bagong yuta, dadun tayo sa presensya sa Dios dito sa bagong langit, sa bagong yuta. The same we will say, we are not worthy. So di na lang po tayo dayon, simba ko lang, God forbid. Higalang mga kaigsunan, this is the time now. Mauni ang panahon karon. Nga ikaw ako, doon na pa'y chance nga mugunit pag-ayaw kan Jesus Christ para ang pagkamatarong ni Kristo maoy atong kinabuhian ug ang iyang dugo magabalaan kanato, ang iyang pulong nga atong ginabasa kada adlaw may magabalaan kanato kada adlaw hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Higala ka mga kaigsunan, nianang panahon na we will see face to face the God of heaven. Atong ikakita naong ugnaong ang Dios sa mga langit. So mga kaigsunan, kung sa unang panahon, sa atong panahon karon mukirig ang tao mamatay, kay dili angayan mo tan-aw sa pagkabalaan sa naong sa Dios.
Brethren, si Moses nahimo niya ang pagtanaw naong ugnaong sa Dios mga higala. According to Exodus 11:33. Naong ugnaong nag-istoryanan sila kan Dios. Nakaya ni Moses. Why? Because Moses was forgiven. Moses was imputed by righteousness, and Moses was imparted by the holiness of God. Brethren, I would like also to appeal unto you. Let us stand like Moses, being forgiven by God, being justified by the blood of Jesus Christ, being imputed by the righteousness of Jesus Christ, being imparted every day by the righteousness and holiness of Jesus Christ. And now we can be glorified to do a face-to-face with God when He comes again. Kung mubalik na ang Diyos mga kaigsunan. Brethren, think it through. Ang pagkayab ni Kristo dito sa langit, maoy usa ka signal sa tanan niyang mga sumusunod nga iyatang dawaton someday dito sa bagong langit sa bagong yuta magkuyog tang tanan. Busa ang Dios nagakahimog panalangin kanunay kanato, iyang gibilin ang Holy Spirit. Ka-remember mo? Dahil niyang kayab, iyang gibilin ang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit may magamintinar sa atong pagkabalaan if we follow the leadings of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, mga higala, every now and then, may mag-convict kanato sa atong mga wrong decisions. May mag-convict kanato sa atong wrong feelings, sa atong mga wrong passions, sa ato ang mga bad imaginations. Ang Holy Spirit may magakontrol ka nato. Kay gusto ni Kristo mga kaigsunan sa iyang pagbiya rin ng kalibutan na magpabilintang magkinabuhing matarong balaan, sumala sa standard sa langit ng pagkabalaan, aron kitang tanan mahimong takos sa pagbalik ni Ginoong Hesus. And during the time, niyan ang panahon na mga kaigsunan, we will be celebrating the glorious victory in heaven together with Jesus Christ and with the holy angels. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, na magitay oras akong usman pagpibalo kaninyo karong adlaw, kauban ko ninyo dinhi sa Eco Beach, Dawis, Digo City, alang sa usa ka LCM Special Monthly Fellowship. Brethren, see you here. Ang tunay na magkapamilya ay walang iwanan. Salamat kayo mga kaigsunan. Wa na magitay panahon, usbon ko sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ, nga atong great provider. Ako sa inyong kapamilya o nahimong ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaverde the First, magaingon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.